Good morning. Magluluto ako ng ginataang kalabasa. Ngayon, nakalimutan ko bumili sitaw. Ang gagamitin ko na lang ang natirang baggy beans o green beans. Ang tawag dito kung binalukot yung natira, binalukot sa plastic. Siguro nag-i-spray sila dyan. Ngayon, ang gagawin ko, hopefully naka-focus ang camera. Kasi pag hindi pala nakafocus yung ibang kuha ko, pasensya na. Ano pala, hindi nakikita. Ngayon, lalagay ko to dito, saka dyan. Diyan lagayin ko ng mga pinatutuyo pag nagmamadali ako. Dito naman, yung ulo ng hipon. Yung katawan ng hipon, iniipon ko, ginagamit ko sa kamarang rebusado. Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, mapapanood nyo yung mga iba-iba kong niluluto sa aking YouTube channel, BC58. Apurahan na kasi, kaya ala na akong yung kagaya ng ibang nagluluto na nakaprepared lahat bago. Kasi pag nandito sa Amerika, mabilisan ang trabaho. Ngayon ito, isasama ko sa dati kong mga hipon. Pag marami na, ginagamit ko na sa kamarang rebusado. Sa kamarang rebusado. Pag marami ng yung nag-iipon kasi ako ng buto. Kaya marami kong mga gamit dito sa kusina. Kailangan meron kayong ismasher. Pagkulo yan, gagamit ng ismasher. Ito, sa mga nilagang patatas naman, nilagang kamote, kasaba, pag magagawa kayo nilupak, steam nyo, tas ito ipepest down. Siyempre, kailangan yung gagamitin yung sapis malinis, saka flat. Ito ang pangalagay dyan, pang-durog. Kasi yung mga shell ng seafood, hindi dapat kinakain. Nakababara sa mga ugat-ugat yun. Konting kulo lang yan, okay na. Kasi pakukuluan pa yan sa pag nag-ano ko ng pinalambot ko to ang kalabasa. Yan, natiin ko lang to sa gitna para mukha siyang sitaw. Tapos halagyan ng siling lamboy saka coconut oil. Palalambutin muna sa konting tubig yung sabaw ng hipon. Kung gusto niyo naman sabaw, magdadagdag kayo ng nor pork cubes kasi tatabang na pag maraming sabaw. Dapat depende sa lalagay yung kalabasa, saka depende sa lalagay yung kalabasa saka sa sitaw ang lagay ng sabaw. Yung malubog lang siya ng lubog. Pagka kasi nakabugkos, mas madali. Kasi pag wala nakabugkos ang sitaw, ganito lang pilipit nyo. Sabay-sabay pipilipitin. Tapos hugasan na. Isasalain dito. Pwedeng pandilig yan. Pinagugasan ng gulay, pwedeng pandilig sa halaman, sa labas. O kaya kung may mga puno kayo, para nasisave kasi dito binibili mahal ang tubig. So, magigisa na ako. Nagisa ko na yung bawang. Ito na yung bawang. Ngayon yung sibuyas
saan natago. Ito pala. Iwan na yan. Kahapon kasi dapat ko iluluto. Kinapos ng time. Kailangan kulo. Ang gamit ko kasi frozen na siling labuyo. Pagka kasi frozen, tumatagal siya sa freezer. Marami ko supot-supot din. Lahat ng mga dahon-dahon. Kalabasa, hindi pwedeng ilagay sa freezer. Hindi na masarap. Pero ko kung yung luto pwede. Inaalis ko na yung tulman luya na hulog. Nihiwa ko tapos nilagay ko dyan. Kaya kuha na lang ako ng kuha. Mga sobra. Kailangan tipid-tipid para makaipon, magastos. Maraming binabayaran. Ngayon, pag-igisa ng bawang, inaan yan, nilulutong mabuti kasi maasim pagka hindi yan nalutong mabuti. Hindi na siya. Kung may yelo kayo, pwede rin ang onion. Ito kasi pagka may karne, saka lalagyan ko ng patak ng ito. Ngayon kalahati lang gagamitin kong coconut milk dito. Kaya pag nagchampurado kayo, yan masarap yan, tapos may tuyo. Ngayon kung walang kakao, pwede yung lusawin yung chocolate. Pwedeng ginataang hunggo, ginataang mais. Maraming merienda. Kailangan iba-iba ng. Ayan, lalagay ko dito sa malinis na lalagyan. Saka, pagka bumibili kayo ng mga drinks, huhugasan nyo. Ganun. Ayan, lalagay ko muna itong konting karne ng baboy. Bago ko lagyan ng patis. Ayan. Ang patis kasi pagka binisa nyo, nagdadagdag ng pasarap. Magkaiba kasi yung hinabol nyo para lang magkaroon ng lasa. Naglagay ko yung patis. Saka iba yung ginisa nyo yung patis. Ang masarap na patis yung sa pusit, squid, fish sauce, hindi yung saka yung mga may galunggong, yari sa galunggong na patis, yung mga masasarap ng patis. Ngayon kung nasa malapit naman kayo, marami kayo nahuhuling isda, lalagyan nyo lang ng asin, imbakin nyo yun sa malinis na lalagyan, patis na rin yun. Kaya kailangan walang langaw. Kaya kailangan laging linis ng bakuran. Pagka kasi linis ng bakuran, naalisan langaw. Saka yung siga, yung usok ng siga. Lalo na season na ngayon ng lansones. Yung balat ng lansones, ginagamit yun. Pagka nasisiga, yung usok na nakapapatabi ng langaw lamok. Kaya lang kailangan babantayan nyo pag magpapa-usok kayo. Pag magsisiga ka, babantayan nyo kasi pinagmumulan din ng sunog yun. Kailangan kahit saan kayo makarating, may malasakit kayo sa lugar na pinupuntahan nyo. Kagaya ng mga ibang may experience na ng nasunugan, mas doble ingat kayo dapat. Mas natuturo kayo sa mga hindi pa nasunugan para nakikita rin yung malasakit nyo. Pag nag-share kayo, kahit ng mga video vlog ko, natuturuan yung iba, naaagapan yung mga maling mga dapat nilang malaman, nalalaman nila.
So, hindi na niya mangyayari sa inyo yung sa kanila yung nangyari sa inyo na nasunugan kayo. Yun. Yan. Laging tinatabi ang mga para nagagamit. Kung naman may compost kayo, specifically sa mga balat-balat, patabaan nyo rin yan. Nag-create kayo ng sarili na pataba. So, hinaan ko. Gumagamit kasi kami ng tubig dito. Hindi galing sa dito. Sabi kasi ng mister ko may lasa. So, ito. Hindi ko na gagamit. Tapos yung mga basyo niyan, lalagay ko sa labas. Pagka busy ako, yun ang pinandidili ko pang hugas ng kamay. Kagaya nito. Tinatabi ko yan. Lalagyan ko ng tubig sa gripo na sabay-sabay. Ganon. Wala ako kasi lalagyan na marami. Ilalagay ko muna sila dito. Para sabay-sabay kong malagyan na binibenta namin pag marami na panggasolina. Nakakakuha panggasolina. Kailangan masinop kayo. Hindi yung kailangan saka sinisinop ang mga gamit. Iba kasi ang organized pagtuturuan ng mga kasambahay. Maghawan-hawan, maglinis-linis. Hindi sila nagiging pakinabang sila sa inyo. Hindi sila makapag-iisip ng gumawa ng masama. Kasi lagi silang may ginagawa. Nakakatulong sila sa mga nangangailangan. Wala kasi silang ginagawa. Marami silang iniisip. Yung iba sinasapian ng masamang espiritu. Kaya kung hindi nyo napanood yung palabas ni KMJS, yung kabite nainggit doon sa asawa ng kabit niya. Pinakulam. Ay nagsuka ng pako. Tapos yung naglaro ng Spirit of the Glass, sinapian yung babae, pangalan Sheila. Dinala ng grupo sa simbahan, nagwala, lumutang sa ere. Paano ko walang pari sa lugar niyo? Lalagyan ko ng North Pole cubes para makapagdagdag ako ng sabaw. Kaya marami siyang sangkap. Ang pampalasa. Nabili ko to sa Philippines, North Pole cubes, kasi dito iba lasa ng pork cubes nila. Masarap sa Philippines. Kaya doon ako kadalasan ng lahat ng mga ginagamit ko made in the Philippines. Nabibili ko sa Island Pacific. Pasensya na Seafood City kasi wala kayong branch dito sa Fresno. Pag nagka-branch kayo, tulungan ko kayo sa pagpupromote. Ayan, para lumaso sa karne. Konti lang naman yung natira kong karne. Natira nung nagmarinate ako ng hamonado. Lalagay ko na pinsilyo para lumasa. Tapos aalisin ko yung baboy maya-maya. Tapos lalagyan ko ng konting sabaw. Ito lang gagamitin kong coconut milk. Ma-employ kasi binaliktad ng mister ko. Ma-employ coconut cream milk. Ito ang masarap na coconut milk. Yung iba kasi malagsa. Yung bumili din kami ng coconut sa food for less. Siya, titignan ko kung katas. Karamihan kasi ng coconut milk na nabibili namin dito, tuyot. Wala na halos makuhang. Ito kasi, itong kanina, alisin ko yan. Kasi pag hinaluan ng tubig, tumatabang siya. Pwedeng sa huli nyo ilalagay yan. Tapos lalagyan ko ng tubig, konti tubig, pakukuluan bago ko ilagay kalabasa,
Saka titikman ko yan kung ano ang mga dapat ilagay. Ilalagay ko to sa baw nito. Pwede nang ilagay ito pagkulo. Yung luya. Tapos ilalagay yung kalabasa. Tapos yung green beans. Kung may sitaw kayo, mas mainam sitaw. Okay? Thank you for watching. Ang tawag dito, ginataang kalabasa na may green beans. Thank you for watching. Be sure to subscribe to watch my old and upcoming videos. Bye.